Yung budget, kung maalala ninyo, meron akong ginawang interview pagkatapos nung pag-resign ko sa Department of Education. Sinabi ko doon yung mga dahilan kung bakit ako nag-resign. Isa dun sa mga sinabi ko ay yung budget. Kasi na-experience ko talaga siya sa Department of Education. Noong first year, ang budget namin for school building program ng DepEd kinuha ng House of Representatives. Hindi ko na maalala kasi yung numbers ngayon, wala yung kodigo ko. Pero malaking portion doon, more than half, kinuha ng House of Representatives. Tapos ang iniwan na, mas malaki pa yung sa House of Representatives kaysa sa yung Department of Education. Tapos, sabi ko, doon sa USEC namin for finance, kasi matagal na siya doon, galing siya kay Sec Lily. Sabi ko, bakit ganito? Bakit mas malaki yung House of Representatives kaysa sa DepEd na tayo yung nakakaalam saan ang mga schools na kailangan gawin? Sabi niya, ganyan talaga yan, ma'am. Sabi ko, pwede ba yan? Sabi ko, congressman yung magsasabi kung saan ilalagay yung school building. So sabi ko, pwede ba yan? Sabi ko, di ba pork yan? Sabi ko, hindi niya dinagdag, hindi niya pinapakita na sa kanya yon kasi nakatago siya sa listahan ng DepEd. Kasi ibibigay nila sa amin eh. Sabi ko, di ba pork yan? Sabi niya, ay, ganun talaga. Ganun talaga ang ginagawa. Para ka ma-approve, ibibigay mo yung portion nila para makalusot ang budget mo. So, ang nangyari nun, kasi hindi pa sila nakahanda, sabi ko, para lang lumusot yung budget, sabi ko, okay, sige. Pero, dadaan pa rin sa DepEd ng listahan. So, ang mangyayari, sasubmit nyo sa DepEd, verify namin. Nasa priority list ba itong mga sinabi ng House of Representatives na school buildings? Kasi alam nyo, galing ako local government, di ba? Mayor ako eh. Pag pumupunta ka sa barangay, tapos papasok ka sa school, yung teachers, yung principal, hihingi talaga yan ng school, classroom, sa classroom. Magtataka